Kaya ito, naisip ko, in-isolate ko sila, bawat breeder, may kanya-kanya silang cage, parang flying cage na rin nila. Oo nga ito, mga kalapatids. So, may ganito na rin si Sir. Para pag halimbawa isang may nagsusubo sila, hindi mapabayaan. Anli, Sir, no? Taiwan soil pala gamit niyo, Sir. Oo. Saka ito, katulad ng to, lagyan ko ng ganito. Stock na, Sir, Para may sawa na, Sir, no? para hindi na sila ano. At saka isa pa, ang iwas diyan, hindi nagkakaroon ng tae yung ano mo. Okay. Kasi pagka minsan talagang common na mistake na natin yan sa pag-iibon eh. May tae na kinakain pa ng ibon. So anong ibig sabihin? Anong output ang inaantay mo doon? So ibig sabihin, sakit na 'yon. Kung hindi mo magagawa yung ganong bagay, parang doon pa lang talo ka na. Oo. Adi ito, Sir, sariling ano niyo to? Nakita ko sa tropa yan eh, ginaya ko. Okay. Sabi nga eh, kung ano yung makita mo maganda at tingin mong kaya mong gawin, gayahin mo, hindi naman masama yon. Tama nga naman. Wag lang yung sabihin mong nakita mo, wag sabay sisiraan mo pa. Yung gayahin mo kung ano yung makakabuti sa'yo. Tama. Ayan, Sir, nasan yung magulang nung MacArthur Clark mo, Sir? Ito. Nagbabibrate yung backpack, mga kalapatids. So, bigla tuloy nahiya. Ito na, mga kalapatids. Ito si MC499. Ito pala yung kinapos. Kinapos ng 1 point. Oh. Almost hindi na totally 1 point eh. Kasi ang speed lang to na eh. 499.6. Kunti lang talaga, Sir, no? Ano kaya yan, Sir, nung dumating, tumambay pa? Ang base sa akin, sabi ko sa istorya nung pare ko, sabi niya, hindi naman daw eh. Kaso mo ano. Sabi ko, nataranta ka ba? Kasi MacArthur yun totally, MacArthur yan eh. Talagang meron talagang taranta yan. Oh. So, ibig sabihin, baka ako nataranta ka lang kaya hindi pumasok sa oras. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi naman. Sabi ko, kahit siguro sinong puncher na matagal na mag-ibon bago sabay. Buzzer beater pa. Once lang makaranas na makapag-MacArthur, siguradong makakapil ng taranta eh. Oo, tapos lalo't alam mo pa, napaka-top na. Oo, yun nga. Kaya sabi ko, pero sabi ko, salamat na rin. 499 ka, kundi hindi ka magiging akin. Oo nga, ito mga kalapatids. So, anong bloodline pala nito, Sir? Ito yung tinatawag niyang Jello eh. Pero SBR to. SBR pala to mga kalapatids. Iba talaga pag SBR. Pero ano niya, kita mo pearl eyes siya oh. Oo, to mga kalapatids. So, yung pairing nan, Sir, ikaw yung namili o sinuggest ng tropa? Hindi, kasi totally yung pairing nanto, una ginamit ko sa yung babae nanto, una ginamit ko doon sa Tacloban ko. Nagtakloban kasi ako sa MMFC. Oo, ayos. Pinares ko sila, bago sabay yung anak nila nilaro ko sa OLR kay Labaldago. Sa Alegre po. Season 1 kasali ako doon, season 2 kasali rin ako doon. Bago sabay yung season 2, mga lahi nga niya, tsaka nung Tacloban, pinag-match ko, doon ko dinala. Bago sabay yung the rest, nilipad ko rito. Totally, walang ginawa, nawala sila, ganyan. Pero nakabayad, ano naman yung kilometer na magbayad. Bago sabay, nawala na rin. So, ibig sabihin, yung point na yun yung sinasabi natin sa breeding system na although dulo yung tinapos ng isa at dulo rin yung tinapos ng isa, pag pinag-match mo, walang assurance na magiging good pair sila. So, dapat talagang pairing talaga, hanapin mo yung good pairing. So, ibig sabihin, during that time, nilipat ko na siya. Kasi dito sa loob ko, wala akong hen na na malayong tinapos. So, ibig sabihin, yung Santa Ana, doon naman siya, nagkaroon ako ng idea, subukan ko ang ibang dito sa MacArthur. Adi, Sir, sa madaling salita, unang sabak pala sa breeding nan, yung pairing niya. Oo, unang anak nila yon. Unang anak nila yung nag-MacArthur kagad. Tapos pahabol pa, Sir, no? Oo, dahil hindi nga sa kanya yung singsing na yun namatay yung yung may-ari nun. Kaya talagang napakabata ng ibon nung lumipad. Pero ayos naman at na-complete naman niya. Kumbaga, yung hindi natapos ng tatay niya, kinumpleto niya kasi unfinished yung sa tatay niya, 499 eh. Oo. Itinuloy niya. Kaya sabi ko, ang ganda nung pasa nung lahi. Oo. Ito mga kalapatids. So, Sir, pwedeng mabidyoan ba itong mag-asawang to? Ito mga kalapatids, yung... may ina kayo na mga kalapatids. So, ito. Sir, baka may magtanong na viewers natin mag-out ka ba ng mga magiging anak pala nila? Totally, siyempre, bilang mag-iibon, talagang yan din yung objective natin na magkaroon tayo ng financial assistance sa sa loob natin kasi talagang burden din yung patuka, mahal din.
So, sa ngayon siguro, since ang dami ko pang dami ko pang MacArthur at saka Dahil pa, kompleto pa. hindi, ano yan, yung MacArthur ko na rin na yan, 22 piraso yan. Oh, talaga palang nagtodo pero sa kanya. Todo ko ngayon sa MacArthur. O kasi talaga namang kasama yun sa na makakapag-MacArthur ka ba uli? Kumbaga parang ganun yung tanong Para mas malaki yan, chance dami yan. Kasi nga, the more the merrier. Yun. Kaya yun nga, siguro by the time na makatapos na ako sa pero totally masakit mang sabihin pero madamot kasi ako sa ibon. Talagang yun talaga. Siguro pagka nakumpleto na, bibihira talagang Yan. dadalawang tao pa lang ang Na magbigyan. Tapos sir, ikaw pala, ano yung tinitingnan mo sa ibon kapag magpapares ka? Totally ako Siyempre yung factor yung yung achievement niya. Kasi gaya nga nung isang mga idol natin sa pag-iibon, Sino sir? si ano ba yun? Maestro yata pangalan niya, parang ganun. Si Sir Tommy De Vera. Ayun, oo, si Sir Tommy. Sabi niya ganyan, yung lahi ng ibon, hindi porket magkaparehas panalo, hindi magano yan. Ilipad mo. Ngayon, pag halimbawa yung lahi niya inilipad mo at nagkaroon ng hindi naman siya nag-champion, pero nakarating sa dulo, yun pa pwede mong gawing breeder yon. Kasi gaya ng sabi niya, hindi porket magkakapatid yan, pare-parehas ang ang magiging achievement niyan. So, ibig sabihin, through that, magkakaroon ka ng selection. Kung sino yung may achievement, yun yung may karapatang magkaroon ng pares, parang ganon. Yun. Hindi yung porket magkapatid kayo, magkaparehas kayo ng magiging achievement. Hindi ganon. Naniniwala naman ako doon. Bagay, kailangan kasi mamulot ka ng mga idea Kagaya naman ng isang sinasabi ng isang pansier. Sabi niya, dalawang klase ang homing instinct at saka yung survival instinct. So, ibig sabihin, bakit dumadating yung ibon natin sa Bicol, nawawala? So, ibig sabihin, once na nahirapan sila, dumadating na sila sa puntong na napapasama na yung nila sa survival instinct. Mabuhay na lang sila, hindi na sila uuwi ng ng loop. Kaya kung ikaw magkaroon ka ng halimbawang ibon o breeder na talagang umuwi na ng tawid dagat, treasure mo yun kasi na yun Swerte na lang ang kailangan mo doon. Ipapadalo ka nun. Yun, maraming salamat sir. Tapos sir, ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili din yung gagawin nilang materyales pagdating sa breeding? Siyempre, unang-una dyan, kailangan may achievement yung ibon. Kasi doon nga yung papasok yung sinabi ko sa'yo na yung lahi ng ibon na yun, may homing instinct yun, hindi survival. Kasi kung ang mabibili mong ibon is hindi mo alam, baka mamaya survival instinct pala yung nakapaloob sa genes niya. So, ibig sabihin, dumadating kasi madidistinguish mo yung survival instinct at saka yung homing instinct. By the time na na sila, nahirapan na. Doon na papasok yung homing instinct at saka survival. Kung halimbawa, talagang ang ibon natin, pag halimbawa mga 200 kilometers o 100 kilometers, talagang uuwi yan Kasi hindi pa sila nahihirapan. Doon na papasok yung pagka nahirapan sila. Doon mo na ma-distinguish yung ibon mo kung homing instinct siya o survival instinct. Yun lang. Yun, maraming salamat sir. Tapos sir, tingin nyo, gaano kasaya po sa pagkakalapati? Masaya, mapakasaya. At saka isa pa, yun nga, ginawa ko siyang diversion para maiwasan yung pagsusugal. Kagaya kagabi, muntik na ako madisgrasya. Sabit na ako ng 60K. Buti na lang nakabawi. Kaya sabi ko, hindi na uli ako babalik doon. Yung ipinanalo ko sa MacArthur, doon lang babagsak sa isang araw lang. Ang haba ng preparasyon para manalo doon sa pera na yon. Bago sabay, all of a sudden, it only takes 3 hours or 4 hours. Wala na kagad yung premyo mo. Kaya sabi ko, never. Dito na lang ako sa pag-iibon. Yun. Tapos sir, ano pala mga gamit yung supplements naman pagdating sa breeding? Sa breeding, yun nga, kailangan meron ka palaging Ito. Oo. Ito, Tolume, 5-in-1. Medyo talagang nakita ko to na yung droppings niya talagang perfect, dry. Ilang beses nyo gamitin yan sir sa loob ng isang linggo? Sinunod ko lang yung niya, yung prescription niya na Monday and Thursday.
Noong una, hindi pa ako naniniwala eh. Bago sabay nung later on, nakita ko yung droppings ng ibon. Talagang lahat sila dry. Nakikita mo naman halos sa droppings niya. Talagang halos mga bubuo. Kaya sabi ko, effective siya. Maganda siyang gamitin. Pwede siyang breeding at saka sa panlipad. Kasi talagang matter sa atin yung dumi ng ibon eh. Talagang yan ang labanan. Pagka masama, kumbaga parang ikaw, nagmamarathon ka, masakit yung tiyan mo. Paano ka makakatakbo na marami, ng malayo? Ganun lang. Kaya kailangan, ingatan natin yung yung droppings ng ibon na masustain mo na maganda. Muli, ako nga pala si Dennis Trix ng Cavite City and I love this game. Yon, maraming salamat sa solid yung suporta, mga kalapad. Siyempre, maraming salamat din kay Sir yan sa pagpapaulak na makapag-look visit tayo sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout sa tropang Pogi, tsaka kay Russell Baldado, aka ng Kawit, Cavite, at saka kay paring Marcel, tsaka kay Boss Danis, maraming salamat. At saka buong Pinjun Panchir ng Pilipinas. Suportahan natin ang bawat club o bawat magkakalapatids. Maging masaya tayo sa ginagawa natin. Yun lang. Yun, tama. Ayan, shoutout sa inyo lahat, mga kalapatid. Salamat sa suporta nyo at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa iyo na. Keep watching and God bless you all. Thank you.